Ako kasi ma'am, pag naglagay na ako ng TP sa baba o sa taas ba, pag nag $1 na siya or $2, i-stop ko na dun, i-trading stop ko na dun, bahala na siya kung umakyat o bumaba. At least matalo, manalo, matalo, panalo talaga ako. Ganun. Mm. Sino yun? Si Ma'am. Si Annalyn ma'am. Ma'am Annalyn. Okay. Nice. Sino pa? Ayan, si Sir. Diyan pa kayo, Sir Jane. Okay yung audio nyo? Yes, ma'am. Dito. Okay. Okay, sige, si Ma'am Annalyn. Yes, ma'am. Pwede din yun, no? So, sample, may target ka. Like, sa trade na to, pag nag-gain ako ng $3, ano ko na, i-break even. And then, kung makuha or hindi na ako magte-trade ulit. So, maganda yon na style ng dynamic na risk management. So, iba-iba tayo ng style, no? So, kung static, hayaan mo na yon stop loss din. And dito naman sa dynamic, so isa din yon no, sa strategy, no? Kagaya kay Ma'am Annalyn, yung ginagawa niya, $1 or $2, magbe-break even siya. And make sure lang na consistent yon na ganun, na dynamic na pag-manage. Kung hindi man lang, kung hindi na plano, like, before tayo mag-trade, di ba, gagawa muna tayo ng, nagagawa muna tayo ng plan natin. So, magde-decide tayo, ano bang gagamitin ko dito? Static or dynamic? And then if dynamic ang gagamitin ko, ano kayang magiging diskarte ko? Like, dapat meron ka ng predetermined na action na gagawin mo doon. No, hindi nakabase na, tingnan ko mamaya. Di ba? Ganun naman tayo eh. Mag-open ako, i-break even mo yan mamaya. Tingnan ko na lang kung ano yung condition ng market. So pag ganun, na-approach, iwasan natin ganun. Kasi mas mabuti pa mag-static ka na lang kung hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi magsasabi ka, mamaya tingnan natin kung anong mangyayari sa market. Dapat meron ka ng dapat ngayon pa lang meron ka ng plano na what if ganito yung magiging price, so anong action diyan? Mamaya na lang tingnan natin kung anong mangyayari sa market. 'Di ba ganoon? Ganoon yung kadalasan sa atin, no? Especially kung bago pa lang tayo ganoon. Titingnan mo ang gagawin mo pagdating na sa oras na 'yon. Okay? So kung isang style, yung sabi ni Ma'am Annalyn kanina na mag-set ka ng dollar TP mo. Like example, sa kanya gusto niya $2, 'di ba? Pag naka $2, pwede na siyang mag break even. So, sa mga baguhan na magda-dynamic, ayun, that's a simple na dynamic management. Like, mag-set ka ng certain amount of TP and then hayaan mo na siya. Huwag mo nang habulin pa yung kung na-break even ka tapos bumaba pa siya. Make sure na hindi ka na mag-trade kasi yun yung isa sa cons ng dynamic risk management. Ma-overtrading ka. Okay? Kasi makikita mo yung position mo na tama yung analysis ko. Na break even lang ako ng maaga. Papasok ako ulit. 'Di ba? Parang ganun. So, there's a high risk of overtrading pag ganun. So make sure na kung mag-dynamic, meron kayong predetermined na action plan na gagawin. Okay? So, ang pag-dynamic kasi, it depends kung ano yung character mo, 'di ba? So kung asan level ka na nung pag-control ng emotions mo. So, nakadepende kasi doon. Kasi it's a very complex na risk management. Unless you have a predetermined plan. No? Like, example kay Ma'am Annalyn, meron na siyang predetermined na pag nag $1 or $2, stop and then hayaan na manalo matalo or ma-break even o ma-hit yung TP niya, okay na yun. 'Di ba? So, parang ganun. So, si Sir Jay naman, ako po, kapag na-hit ko na yung TP, nag-iiwan na lang ako. Yes, that is one also na dynamic, yung nag-iiwan ka ng runners. So, kung kung ano kayo sa strategy ko, ayun, ganun din ako, nagra-runners din ako. Kasi para proteksyonan hindi yung capital kundi yung psychology. Like kasi sa atin ayaw natin na natatalo, 'di ba? Human nature is that di tayo dapat natatalo. So pag nag-take profit ka, unless na at least meron kang positive na nangyari sa trade na yan, then kung ma-break even siya, at least okay lang yun. And then kung tumuloy naman siya, at least meron ka pang bonus. So dalawang positive yun. So doon lang ako nagfo-focus pag mga ganun. Kagaya ni Sir Jay, meron siyang runner. Yun. Stop gains. Ayoko mag-break even kasi 0-0 yun eh. Walang positive experience sa utak mangyayari nun. Pero sa stop gains kasi, pag na-hit yung stop loss mo, may gain kang konti. May gain ka na konti. So that's a positive na experience para sa utak mo, 'di ba? So kasi sa trading dapat positive lagi ang pinifeed natin sa utak natin. Kahit natatalo ka, positive experience 'yun kasi stop gain eh, stop gain. So stop gain yung tawag ko doon. So ano ba yung stop gains na 'yan? Yung stop loss ko, nilalagay ko to a level where a minimal profit is secured instead of incurring a loss or break even. Okay? So, makakalculate nyo na yan kung nasa MetaTrader 5 kayo, meron namang amount yan. So, take into considerations na lang yung, tawag nito, yung inyong commissions or swaps kung meron man sa mga accounts nyo. So, sample ito yung entry, di ba? So, pag sinabing stop gain, so makita natin, di ba, may entry yung white line, tapos ito yung initial stop loss. And then, kung umangat na si price, pag sinabi stop gain, hindi ka dun sa entry mo maglagay ng stop loss, dun sa ibabaw ng entry para may gain ka ng konti. So, isang technique yon sa pag-dynamic management, setting up stop gains. Okay, sino ba gumagawa ng mga stop gain? Sino bang gumagawa dito ng stop gain?
Stop gain lang. Or break even lang sa inyo. Depende sa inyo ano yung ano nyo. Top gain, sir, parang sa halfway ng ano, pwede kang mag-partial TP or Yung partial ma'am is like babawasan mo yung lot size mo, di ba? Mhm. Yung dito Opo. sa stop gains, ano lang, ilagay mo lang yung stop loss mo sa ibabaw nung entry. Hindi mo siya gagalawin, Mm. hindi mo gagawin yung ano, hindi mo gagawin Parang yung BESL. Nilalagay ko sa gitna. sa gitna. Mm. So mataas yun, no? Mataas na ano. So Mm. depende din kung ano yung magiging plan. Pwede yung gawin din yung parang trailing stop loss, yung parang ganun. Pero Parang ganun yung nga po. parang trailing stop, dito ko ilalagay yung trailing stop loss ko, mga ganun. Ang sa akin kasi, sample may trade ako, tapos malakas yung ano, volume or yung push ng price. Tapos pumunta siya dun sa level na yung parang may price level ka na tinitingnan na hindi na siya magre-return dun sa entry mo. So, ginagawa ko, mag-stop gain. Pero kung hindi niya naabot yon, babalik siya. At least, pagka stop loss ko, in profits pa rin, no? So, kung sa iba, tatawin nun break even. So, yung entry mo, yung stop loss mo, ilalagay mo sa entry, di ba? So, yung sa akin, lalagay ko just a little above the entry. Yung tipong may gain ka lang ng napaka, ano, may barya ka lang na gain. Yung parang gano'n, may barya ka lang na gain. Pero intact pa yung lot size, 'di ba? Hindi ko pa tinitrim, mga gano'n. So yun yung pag-i-stop gain. No, walang bawas sa lot size. So kung sa inyo like nilalagay niyo sa gitna or nagtitrim kung yung sabi ni Ma'am Shai na ilalagay sa above the entry tapos bawasan yung lot size. So nagtrim ka na nun, nag-partial TP ka na, ang kung tawagin natin, nag-partial take profit ka na nun. So iba naman yung approach doon sa gano'n. So, ang advantage ng stop gain over a typical stop loss, at least yung reward, no, is better. No, in the long run, kung palagi kang nag-stop gain, hindi break even. So, yung account mo may konting angat. Di ba? Konti lang naman. Kung lagi kang na-stop gain. Compared sa i-break even mo lang, flat yung magiging equity nun. Kung break even, di ba? So, flat siya. So, kung naka-stop gain ka, at least may konting angat yung equity mo. Okay? Or yung sa account. So, ang cons naman nun, yun, alam naman natin yung mga cons pag minove mo agad yung stop loss mo. 'Di ba? So, lagi kang na-stop out, especially kung ranging yung market tapos breakout yung ginagawa mong strategy. So, lagi kang na-stop out. Okay? So, kung ranging kung ranging naman. So, premature exits, yun yung na-experience ng iba kadalasan ngayon or kanina or kahapon, yung na-exit ka na, pero sayang, 'di ba? And it's very difficult to backtest. Kung sino man yung nagba-backtest dito, may nagba-backtest ba? Ang tanong, may nagba-backtest ba? 'Di ba? Pagka Pagka-dynamic kasi yung risk management, napakahirap kunan ng data na backtest yun eh. No? Unless static, mas madali. So, ang tanong lang doon kung may nagba-backtest ba. Sino ba nagba-backtest eh? Paano nga kung may masipag na tao ditong nagba-backtest? Meron pa ba? Yung tanong, meron pa bang nagba-backtest? Guilty Minsan ako po dyan. siya pag may time. Duda ako kung may nagba-backtest. Guilty ako dyan, sir. Sugod eh. Duda ako may nagba-backtest pa. Pag may Si time Ma'am lang Shai. po, Sino? Si Ma'am Pag Shai may time daw. nagba-backtest eh. Si Ma'am Shai nagba-backtest. Binigyan ko to ng pang-backtest na software eh. Ewan ko kung nagamit niya yun. Sir, hindi ko ma-open. Hindi pala na-open. Opo. Sa Sige. ano siguro, sir. Ano ko. Ewan ko kung ma-open pa yun. Ano lang yun eh. Opo. Crack. Eh, di ko na Ano nagamit din, yun. tsaka, sa ano ko, weakness ko sa technicals, pag hindi ko na ma-open, paano ba to? Alam mo na, sir, pag may edad. Oo. Sana yung mga ano dito, medyo bago-bago pa lang. Try nyo mag-backtest. Nakakapagod pero yan, ganun talaga, di ba? Pero kung